Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you noticed? Sa panahon ngayon parang lahat gusto may sagot. Lahat gusto may rebuttal, may post, may explanation, may clapback. Parang kapag tahimik ka, iniisip agad ng iba, mahina, walang alam, o takot lang siguro yan. Pero totoo, hindi lahat ng tahimik talo. Minsan, yung pinakatahimik, sila pa yung pinakamatatag. Kasi may mga laban sa buhay na hindi mo kailangang sagutin, kailangan mo lang patahimikin. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil ayaw mo nang ibaba ang sarili mo sa level ng gulo ng iba. Alam mo, habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin, hindi lahat ng bagay kailangan ng reaksyon. Hindi lahat ng pang-aaway kailangan salubungin. Kasi minsan, pag sumagot ka, lalo lang lumalaki ang issue. Pero kapag nanahimik ka, ayon, dun sila natataranta. Kasi hindi nila alam kung anong iniisip mo. Hindi nila alam kung nasaktan ka ba, nagalit, o wala lang. At doon nagsisimula ang respeto. Kasi ang katahimikan, may kakaibang bigat yan. Parang hangin hindi mo nakikita, pero nararamdaman. When you choose silence, you're not running away. You're showing control. Ibig mong sabihin, kaya kong sagutin, pero pinipili kong huwag. Kasi hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko. Sa totoo lang, sa dami ng ingay sa mundo ngayon, social media, chismis, opinions, minsan ang pinakamakapangyarihang statement na pwede mong gawin ay walang sabihin. Yung tahimik ka lang, pero ramdam ng lahat ang presence mo. That's not weakness, that's power. Kasi ang silence, hindi lang basta wala kang sinasabi. Isa yung disiplina. Disiplina na hindi ka padalos-dalos. Disiplina na marunong kang maghintay. Disiplina na alam mong hindi lahat ng laban kailangan mong pasukin. May mga tao na mahilig mang-provocate yung tipong gagawa talaga ng issue para lang makita kang mag-react. Pero kapag nanahimik ka, biglang nawawala ang thrill nila. Kasi hindi mo sila binibigyan ng energy na gusto nilang kunin sa'yo. At dun mo mapapansin ikaw ang may control. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Ang ibig sabihin, kung kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon, kaya mong kontrolin ang direksyon ng buhay mo. At doon nagsisimula ang tunay na mental strength. Tahimik ka kasi may tiwala ka sa sarili mo. Tahimik ka kasi alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka sa bawat taong hindi naman nakakaintindi. Tahimik ka kasi alam mong ang respeto, hindi hinihingi natural yang dumarating sa taong marunong manahimik sa gitna ng ingay. Isipin mo to may dalawang tao na nag-aaway. Yung isa, puro sigaw. Yung isa, tahimik lang, nakatingin. Sino ang mas may dignidad? Sino ang mas may kontrol? Sino ang mas nirerespeto? Ang katahimikan mo, minsan yun na ang sagot. Minsan yun na ang period sa mga bagay na gusto mo nang tapusin. Kasi habang patuloy silang nagsasalita, ikaw, nagmo-move on na. Habang pinipilit ka nilang magpaliwanag, ikaw, mas pinipili mong maging payapa. Ang tahimik na tao, hindi madaling manipulahin. Kasi hindi mo alam kung anong nasa isip nila. Hindi mo sila mababasa, at dahil doon, natatakot ang mga sanay sa gulo. That's why your silence demands respect because it creates mystery, confidence, and control. It tells people, you can't shake me. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, mas naririnig ka kapag tahimik ka. Kasi pag nagsalita ka ng bihira, alam ng tao na may laman yung sasabihin mo. At dun mo makikita yung respeto, hindi mo pinilit, kusa nilang binigay. Kaya kung may mga taong nagmamalaki, nananadya o gustong i-down ka, tandaan mo, hindi mo kailangang sumabay sa ingay nila. Your silence already says, I'm not on your level. At habang sila abala sa pagpapatunay ng sarili, ikaw, abala sa pagpapanatili ng kapayapaan mo. Ganun ka dapat lumaban ngayon, hindi sa sigawan, kundi sa disiplina. Hindi sa paandar, kundi sa kontrol. Kasi ang tunay na malakas, hindi yung marunong sumagot, kundi yung marunong tumahimik sa tamang oras. Kaya kung tahimik ka lately, wag mong isipin na mahina ka. Maybe you're just learning to value your peace more than people's opinions. And that's something to be proud of. Because when you reach that point when your peace matters more than your pride, that's when your silence truly demands respect. Minsan mapapansin mo, pag nanahimik ka, nagiging uncomfortable bigla ang mga tao sa paligid mo. Parang hindi nila alam kung anong gagawin, bakit hindi ka nag-react, bakit hindi ka nagsalita. Kasi sanay sila sa drama, sanay sila na kapag tinira ka, sasagot ka. Pero kapag hindi mo sila binigyan ng reaksyon, parang nawalan sila ng laruan. At doon mo makikita, yung totoo. Tahimik ka lang, pero biglang lumalabas ang ugali ng mga tao sa paligid mo. Yung mga tunay na marunong rumespeto, tatahimik din. Yung mga sanay sa gulo, magsisimula ng maglabas ng kulay. At doon mo marirealize hindi mo kailangang tanungin kung sino ang tunay. Kasi ang katahimikan mo na mismo ang magpapakita ng totoo. Silence exposes everything. It shows who really values you and who only wants a reaction from you. Yung mga taong marunong umintindi,
Hindi nila pipilitin ang paliwanag mo. Pero yung mga gusto lang manghimasok, sila pa yung pinakaingay kapag hindi mo sila pinatulan. May sinabi si Epictetus dati, isa sa mga Stoic philosophers. Sabi niya, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ang ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At yung hindi mo agad pagbibigay ng reaksyon, yan na mismo ang pinakamalakas mong depensa. Kasi habang sila nagagalit, ikaw kalmado. Habang sila nagmamadali, ikaw steady. Habang sila puro salita, ikaw tahimik lang nag-o-observe, nag-iisip. At sa loob ng katahimikan mo, tumitibay ka, hindi halata sa labas. Pero sa loob mo, nagiging disiplina na siya. Every time na pinipili mong manahimik sa halip na sumigaw, para kang nagwo-workout hindi ng katawan, kundi ng isipan mo. That's how silence builds mental strength. Hindi mo lang pinipigilan ang sarili mo, tinuturuan mo rin ang utak mo na maging kalmado kahit may bagyo sa labas. And that's real power, yung kaya mong kontrolin ang sarili mo, kahit hindi mo makontrol ang sitwasyon. May mga pagkakataon din na ang silence mo, hindi lang protection strategy rin. Kasi sa mundo ngayon, kapag masyado kang open, nagiging open target ka rin. Kapag lahat sinasabi mo, lahat rin pwedeng gamitin laban sa'yo. Pero pag marunong kang tumahimik, nagiging unpredictable ka. Hindi nila alam kung anong iniisip mo, kung ano plano mo, o kung ano talaga nararamdaman mo. At doon, nagkakaroon ka ng power. Power not to control others but to protect yourself. Parang chess lang yan. Ang pinakamatagumpay na player, hindi yung laging galaw ng galaw. Minsan yung tahimik lang, nag-o-observe, nag-aantay ng tamang timing. Kasi hindi lahat ng galaw kailangang madaliin. Minsan ang pinakamatalino, yung marunong maghintay. Ganon din sa buhay. Hindi lahat ng tahimik, walang ginagawa. Baka kasi nag-iipon lang ng lakas, nagmamasid o nagre-reflect. Kasi habang tahimik ka, lumilinaw sa'yo ang mga bagay. Doon mo nare-realize kung sino yung totoo sa'yo. Doon mo naiintindihan kung alin ang dapat bitawan at alin ang dapat ipaglaban. At doon mo natutuklasan kung gaano ka kalakas kapag hindi ka nadadala ng emosyon mo. Tandaan mo to, pag kaya mong manahimik sa harap ng insulto, pag kaya mong ngumiti sa gitna ng galit, pag kaya mong huwag patulan ang taong gusto lang makipag-away, hindi ka mahina. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng validation. Kasi sino pa ba dapat mong patunayan? Kung alam mo naman ang totoo, bakit mo pa kailangang magpaliwanag? People who truly know you, they already understand. And those who don't, won't believe you even if you explain. So why waste your peace? Kaya minsan, ang pinakamagandang sagot ay katahimikan. Hindi dahil takot ka, kundi dahil pinipili mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. And that's what self-respect looks like. Hindi mo kailangang makipagtalo para maramdaman mong tama ka. Kasi alam mong kahit walang pumalakpak, hindi nababago ang katotohanan. At alam mo yung maganda pa? Habang mas pinipili mong tumahimik, mas tumataas ang respeto ng mga tao sa'yo. Hindi mo napapansin, pero nagiging presence ka, yung tipo ng tao na kapag nagsalita, pinakikinggan. Kasi alam ng tao na hindi ka nagsasayang ng salita. Alam nilang kapag nagsalita ka may laman, may bigat, may sense. At doon dumarating ang tunay na respeto, hindi mo siya hinihingi, kusa siyang dumarating. Kaya kapag tahimik ka ngayon, huwag kang mag-alala kung may hindi nakakaintindi. Hindi mo trabaho na ipaliwanag lahat. Ang mahalaga, naiintindihan mo ang sarili mo. At pag naabot mo na yung level ng peace na kahit anong ingay sa labas, hindi ka na naapektuhan. Doon mo masasabi, oo, my silence really demands respect. Alam mo, habang tumatanda tayo, unti-unti nating natututunan na hindi lahat ng laban kailangang harapin. Hindi lahat ng bagay dapat sagutin. At hindi lahat ng tao karapat dapat sa paliwanag mo. Minsan, ang pinakamagandang sagot mo sa mundo ay simpleng katahimikan. Yung tipong hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit ka umalis, bakit ka nagbago, o bakit ka tumigil. Kasi alam mo sa sarili mo wala ka namang dapat patunayan. Tahimik ka kasi nakahanap ka na ng kapayapaan. At kapag nasa peace ka na, ibang klase yung confidence na dumarating. Hindi yung mayabang o malakas lang ang loob, kundi yung tahimik na kumpiyansa na galing sa loob. Yung tipong kahit may mangyaring gulo sa labas, hindi na basta-basta natitinag ang loob mo. Ang tunay na confidence, hindi yung kailangan mong ipakita sa lahat. It's when you can stand alone, quietly, knowing you're enough. Hindi mo kailangang i-post, ipaliwanag, o ipangalandakan kasi alam mong may solid kang core sa loob. At yan ang binibigay ng katahimikan, kalinawan at kumpiyansa. Tahimik ka kasi malinaw sa'yo kung sino ka. Tahimik ka kasi hindi mo na hinahabol ang validation ng iba. Tahimik ka kasi alam mo hindi mo kailangang makipagkompetensya para mapatunayan ang halaga mo. Kasi let's be real sa mundo ngayon, lahat gustong marinig, pero konti lang ang marunong makinig. Lahat gustong pansinin, pero konti lang ang marunong umintindi. So when you choose to be silent, you're not invisible. You're just operating on a higher frequency.
Yung hindi kayang abutin ng ingay ng mga taong laging naghahanap ng gulo. Tahimik ka pero hindi passive. Tahimik ka pero observant. Tahimik ka pero alerto. At yung tahimik mong presence, minsan yun ang pinakamakapangyarihan mong sandata. Kasi isipin mo sa isang kwarto na puno ng sigaw, yung isa lang na tahimik, siya yung pinakapanalo. Bakit? Kasi siya lang yung hindi pinapatakbo ng emosyon. Siya lang yung may control. At sa dulo, siya yung pinakarespetado. May linya si Seneca na sobrang simple pero matindi. Sometimes silence is a lesson in itself. Ang ibig sabihin minsan, hindi mo kailangang magturo gamit ang salita. Ang pag-arte mo, ang katahimikan mo, yun na yung leksyon. Kasi pag tahimik ka, pinipilit ng tao na intindihin ka. At pag pinipilit ka nilang intindihin, nagsisimula silang rumespeto. Kaya kung may mga sitwasyon ka ngayon na gusto mong sumigaw, gusto mong magpaliwanag, gusto mong patunayan na tama ka, try mo lang huminga at manahimik. Doon mo mararamdaman na minsan, mas malinaw ang sagot kapag tahimik ka. Mas nakikita mo kung sino yung karapat-dapat pakinggan. Mas naririnig mo kung anong gusto mo talaga. At mas nauunawaan mo kung sino ka hindi base sa ingay ng mundo, kundi sa boses ng loob mo. Katahimikan, hindi yan kawalan ng lakas. Katahimikan, yan ang lakas na may direksyon. Ang tahimik na tao, hindi nangangailangan ng eksena. Kasi alam nilang hindi sa dami ng salita na susukat ang katatagan, kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit lahat na sa paligid ay nagkakagulo. At alam mo yung pinakamagandang parte? Kapag nasanay ka sa ganitong uri ng tahimik na lakas, hindi ka na basta-basta natitinag ng kahit anong ingay. Hindi ng chismis, hindi ng opinyon, hindi ng panghuhusga. Kasi alam mo na kung sino ka at kung gaano mo pinapahalagahan ang peace mo. Kaya kung may mga taong nagsasabing tahimik ka kasi duwag ka, ngitian mo lang. Sabihin mo sa isip mo, tahimik ako kasi ayaw ko nang sayangin ang energy ko sa mga bagay na hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Dahil sa dulo, hindi ang pinakamaingay ang nananalo, kundi ang pinakakalmado. So if you're in that season right now where you're quiet, where you've distanced yourself, where you choose peace over drama, be proud. Because that's not isolation, that's evolution. You're not losing people, you're just losing noise. And that silence you're keeping, that's your power, your peace, your armor. At kapag dumating na yung mga tao na marunong din pahalagahan yung ganong klaseng energy, hindi mo na kailangang humingi ng respeto. Ibibigay nila yun sa'yo kusa. Kasi nararamdaman nila. Ramdam nila na tahimik ka, pero may lalim. Tahimik ka, pero may dignidad. Tahimik ka, pero may respeto sa sarili. At sa mundo ngayon na sobrang maingay, yung taong marunong manahimik, siya yung may tunay na kapangyarihan. So next time na maramdaman mong gusto mong sumagot, gusto mong makipagdebate, gusto mong ipaglaban ang punto mo, huminga ka muna. Tandaan mo, minsan ang pinakamatinding lakas ay yung marunong tumahimik. Kasi sa katahimikan, nandun ang wisdom, clarity, at tunay na respeto. Kaya hayaan mong marinig ng mundo ang katahimikan mo. Hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil gusto mong ipaalala, my silence is not weakness, it's control, it's peace, and it demands respect. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.